ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Amen. Glory. Glory to God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I can feel His presence right now, mga kapatid. Hindi natin kaya explain kung paano. But our God is here, mga kapatid. And feeling ko isang malaking kasalanan kapag hindi ko pa siya inawitan. Nais ko pa siyang awitan, mga kapatid. Let's sing yung Tagalog version ng Goodness of God. Tulungan ako ng mga kapatid. Let's feel yung kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi talaga nawala, mga kapatid. Kung isipin ko yung mga kamalian ko dati, mga kapatid, hindi talaga tayo worthy. Hindi natin kaya explain kung paano tayo nilinis ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero our God is here, mga kapatid. Our God is always here, mga kapatid. Hindi siya nagbago. Yung kabutihan niya dati, kung paano niya niligtas yung mga Israelites dati, ganun pa rin siya ngayon, mga kapatid. Kailangan lang natin talagang ma-recognize ang ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Let's feel His presence, mga kapatid. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Mahal kita. Huwag natin gawing routinary lang ang pagsisimba. Hanggan ang iyong Huwag lang tayong umaawit kasi praise and worship lamang, mga kapatid. We are worshiping, mga kapatid. We are serving our God. hawak mo Hindi lang ito sa basta iyong awitan, but this is kamay. our sign na tayo niligtas ng ating Panginoon. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
mo. Siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kabigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tapat ang ating Panginoon, mga kapatid. Makakupo na po ang bawat isa. Glory to God, mga kapatid. Pasensya na at naging emotional, but I can feel His presence ngayon, mga kapatid. Hindi ko alam kung dahil ba communion lang, pero pag may binago kasi sa atin ng ating Panginoon, it's a personal thing kasi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay dadako na tayo sa prepare tayo sa pakikinig ng mensahe. So ngayon po ang ating preacher ay si Pastor Tony. So awitin natin
pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. God bless po, Pastor Tommy. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Hallelujah! Glory! A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. sweet aroma of worship that rises to the throne. Hallelujah. Di ba may Tagalog yan? Pusong dalisay ang aking nais. Glory! Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Hallelujah! Ang aming nais. Siya nawa, Panginoon. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Hallelujah! Glory! Nagmamahal. isang
pusong sa'yo. Walang kalinlangan. Yes, walang kalinlangan. Isang pusong ang tinitibok. Glory! Na ika'y Parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. handog kong Pagpupuri. Glory. sa'yo. Lamang, Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Ama, wala kaming nais sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Ang maibalik sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat. At ang tanging hiling namin, Lord, ang pusong dalisay sa hapong ito. Bago namin tanggapin, Lord, ang communion sa hapong ito. Lord, linisin mo, sakupin mo ang aming kaisipan, maging aming puso. Upang maging karapat-dapat kami tumanggap na iyong salita sa hapong ito. At maging karapat-dapat kami na tumanggap ng communion sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Wala akong magagawa, Panginoon, kung ikaw ay hiwalay sa akin. Ba't ako naniniwala? Walang aksidente, Panginoon. Itinakda mong mga bagay na ito, na ako yung maging daluyan na yung salita. Katulad ni Pastor Robert mula sa Cagayan, Lord, walang aksidente na magkita-kita kami sa dakong ito. Ganon din ako, Lord, galing sa Kabikulan. Dahil, Lord, ikaw nagtalaga ng mga bagay na ito. Wala kami magagawa kundi magpatianod sa iyong karunungan, Lord, sa iyong pamamaraan. Kaya, Lord, sa hapong ito, Panginoon, hinihiling ko ang iyong anointing, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. At kung magpuno ng bawat sisidlan, Panginoon, sa hapon ito. Hallelujah. Lord, kung may mga bagay kami, katulad sa pangapatutuo, may mga pagkukulang ang bawat isa. Ganon din ako, Lord. Inaangking ko ang dugo ni Kristo para sa aming kahinaan, shortcomings, at gawin mo kami, Lord, karapat-dapat sa hapong ito. Hallelujah. Ama, tanging mapasayo ang pinakamataas, papuri, pasasalamat sa tanging kapurihan ng aming Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesucristo. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Isang mapagpalang hapon at malaya tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Bago ko magsimula ay gusto kong batiin ng happy graduation ba? Happy ano lang? Si Zoe, di ba? Yung nakaraan. Okay. Happy graduation. Tapos, sino pa ba? Pastor? Sino pa ba? Yung birthday ni Brother Sunny. Brother Sunny, belated. Sa inyo lahat, sa lahat ng first time na magkita-kita tayo sa hapong ito. Sa hindi pa nakakilala, ako nga pala si Brother Tony from Naga City. Amen. Salamat kay Pastor Robert at may kwento kami. Mayroon dyan larawan, di ba, sister? Yung first. Yan. So, palakpakan muna natin. Kung bakit nandito si Pastor Robert at nandito rin ako at nandito lang yung pastor. Kasi may kwento yan eh.
first year ng sales anniversary namin. At nagkita kami July 7. 7 ba ngayon? 2 plus 2 plus 3 equals 7. So mahalaga yung 7. Hindi ko pwedeng mapahindian ang invitasyon ng inyong pastor. Pero mayroon pang isang 7. Ano yung 7? Nag-meet kami dyan sa McDonald's alas 7 ng umaga. Purihin ng Diyos. At kaya yung sales namin, yung team namin sa Ultra Flow ay 1 taon na. Salamat, Pastor Jun. At lahat ng ito nangyari kasi si Pastor Wong yung promotor. Lapan natin si Pastor Wong. At one time, galing kami sa Cagayan, sa Tugigaraw, at pauwi kami ng Naga at duman muna kami sa OWC sa Pasig at ako yung preacher nung gabi. Kinabukasan, nagmamadali kami kasi coding yung sasakyan. Alas 5 kami umalis sa Taytay ba yun, Loy? Taytay. At sabi sa kanya, sino ba pwedeng mapuntahan? Sabi niya, si Pastor Bobby Umpad. Saan ba yun? Sabi doon, malayo pa sa highway, saan bang lugar si Pastor Bobby? Binyad, medyo papasok. Sabi ko, uwi pa tayo ng Bicol, Loy. Baka mayroon tayong pwede daanan na along the way lang. Sabi niya sa akin, ito, tawagan mo, si Pastor Jun Isguera. At tinawagan ko si Pastor Jun at tinanong ko siya kung kilala niya ako. Ano sagot mo, kapatid? Siyempre naman. Nag-met kami sa Nabwa at magkakilala kami at tinawagan ko nga siya. At sabi ko sa kanya, pwede ba kami dumaan dyan sa Calamba? Sabi niya, sure. Pwede ba tayong mag-met with Pastor Robert? Sabi niya, sure. Saan tayo magkita? Sabi niya, sa McDonald's. Anong oras? Sabi niya, alas 7. Kaya nabuo yung quadruple ba tawag dyan? Quadruple ba yan? Yung mga magsusugal, alam mo. Kaya nabuo yung quadruple o 777. So alam niya ng kwento, nag-met kaming tatlo. So nung mabuo ito, through Brother Robert, na-meet ko si Pastor Jun Isguera. Pero dati na kami magkilala, pero isang bagay malaki yung naiambag niya o contribution niya kasi nung time na yon, siya nagbigay ng ideya na si Pastor Jun. Kaya, ayan mga kapatid, 7-7. Kung makita nyo, medyo makapal pa yung buhok ko dyan. Pero sa stress, nagpapang-abot na sa likod. Pero anyway, ganun talaga yung parang initiation. Si Brother Robert, si Pastor Jun, tsaka initiation talaga. Meron pa sana si Brother Anthony, isa pa rin yun. Nagpapang-abot na yung mga namin. So yan mga kapatid, yung kwento, kaya nandito ako. Actually, nung Sunday, ako yung preacher, galing ng Vietnam. At sabi ni Pastor, yung 7777 ay kailangan magkita muli tayo. Kaya mamaya, Pastor Robert, dala mo ba yung damit na yan? Dala mo? Sa akin, di ko rin dala. Ikaw? Baguhin na lang natin mamaya. Para iba naman yung attire natin. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, yan ang kwento kung bakit kami nandito. At mamaya, picture taking yung sa kasama namin sa sales. Pwede ba yun, Pastor June? Lahat ng kasama sales force dito ay mag-picture taking tayo mamaya para sa next year ulit. So, des malaki yung napakabuti ng Diyos. Amen? So,
walang aksidente sa Panginoon. So napasok ako dito at nagkita kami ni Pastor John at si Pastor John naman, si Denny, at lahat ng ibang kalalakihan dito ay nagkaroon ng access sa UltraFlow. At sa biyaya ni Lord, mga kapatid, sabi ni Pastor John, it's just a beginning, warm up pa lang. Pero sa loob ng isang taon ay mukhang marami na si Denny na ipasok. Mag-commission na si Denny. Dami na, no? So, at dahil nga sa company, napaka-generous ang company, next year daw ay nakakaya naman sabihin, pero sabi ng company, Japan daw. Hallelujah. Palaman Panginoon. So, expenses, lahat naman sa company. So, napakabuti ng company at alam namin na yung company na to ay ginagamit ng Panginoon at sa pag-aabot ng ibang mga kaluluwa. Kaya pag-pray nyo, mga kapatid, yung pastor nyo, ako, kaming lahat ay higit pa, hindi lang ito. Ibig sabihin, mas mag-flourish pa yung business ng UltraFlow at may maganda naman kaming commitment sa ating Panginoon. Amen? Daddy Nuts, musta ka dyan? Welcome, ha? Okay, hallelujah. So, mga kapatid, yun lang ang ambag ko sa inyo testimony at tuloy na tayo sa hapong ito. Amen? So, inanyayan ko lahat ng tumayo bilang paggalang salita ng ating Panginoon. Next. Sa Old Testament, mga kapatid, gusto ko mangusap sa inyo ng may pagka-typologist at saka mayroong tawag doon, pagka-illustrator. Sa Old Testament, sabi doon kay Moses, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye become unto the land which I give you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest." So sa hapong ito ang pamagat, the last fruit of the harvest. Amen? Kung mayroon first fruit, mayroong last fruit sa panahon ito. Amen? Basbasa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at malaya tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi dito sa Tagalog, para makakonect yung mga bata, amen, yung mga young people, sabi doon, salitain mo sa anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y napasok sa lupain, doon sa Kanaan, ay inyong nagapas na ani niyaon ay magdala nga kayo ng saserdote ng bigkis. Pag sinabi natin bigkis, mga kapatid, ito ay binubuo ng ilang uhay. Can we say amen? Pinakapangunang bunga ng iyong paggapas, hindi huli, kundi yung pinakaunang nahinog, nag-matured. Imagine nyo na lang kung sa isang palayan, sa isang area, nagsabog kayo ng trigo, nagsabog kayo ng palay, hindi sila sabay-sabay mahihinog. Can you say amen? At ang sabi dyan, kung sa panahon nila Moses, yung lahat, unto the children of Israel, obligado lahat ng anak ni Israel na magtanim sila. Amen? Hello? At kapag mayroon sila napansin ng mga nahihinog, amen, yung unang nahinog, kailangan nila ito gapasin, hallelujah, at bigkisin. At ang sabi ng scripture ay, saan daw? Ibibigay ito doon sa pari. So, it's another symbol. Mayroon ginapas na naunang nahinog at binigkis at ibinigay ito sa kanilang pari. Amen? Tama ba ako? Hindi sinabing Monday, hindi sinabing Friday, but ang sinabi doon, yung binigkis na yon, kailangan ibigay doon sa pari at after the Sabbath. Alam niyo mo after the Sabbath? Ano yung after the Sabbath? Sunday. Hindi Monday, hindi Tuesday, hindi Friday, kundi sabi doon, after Sabbath, Sunday.
kailangan iwagayway ng pari. Yun ay simbolo sa ating panahon. Amen? Simbolo yun. Amen? Hallelujah. May kilala ba kayong high priest sa huling panahon? May kilala ba kayong high priest? Minsan lamang pumasok doon sa templo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Now, sabi ng propeta, yung chef na yon, yung big kiss na yon, next, ito ay simbolo ng ang Diyos ang unang bumangon sa mga patay. Yung ginawa nila ni Moses doon sa wilderness, o nandun sila pumasok sa Kanaan, yung ginagawa nila, hindi nila alam na ito ay may pinakamalaking kapakinabangan sa ating panahon. Sapagkat sabi ng prophet, yung winagayway nila ay simbolo ng ating Panginoon na unang nagbaon sa mga patay. Hallelujah! At that's the first of the seed of those that sleep. Walang iba. Sapagkat si Lazaro binuhay pero muli siyang namatay. Pero ang Panginoon, nung nabuhay siya hanggang ngayon, siya ay nabubuhay. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon, nung mabuhay siya, hindi na siya namatay. Sabi niya, I am, which was, which is, and which is to come. Ako yung nakaraan, ngayon, at kailanman, hindi na ako mamamatay. Amen. At ang sabi doon, saan daw? Sabat ba? Sunday. Sabi ng propeta, you have come with your shop. Wala naman tayong inani ngayon. Wala naman tayong wala tayong crops na pananim. Pero sabi ng propeta, you have come with your shop. Shop ba, Pastor? Chop. And he's to wave it before the Lord. Not on Saturday, but on Sunday. Hallelujah! Kaya napakahalaga yung araw ng Sunday sa isang Kristiyano. Amen! Sabi ni Pablo sa Hebrew chapter 10 verse 25, do not forsake the assembly of God. Assemblies of God. Amen? Sa araw ng Sunday, kailangan mo iwagayway. Nabuhay si Kristo sa iyo at sa akin. Hallelujah! Hindi sa ibang araw, kundi sabi doon, every Sunday, kailangan ang anak ng Diyos ay nasa kanyang bound, nasa kanyang duty. Amen? At kailangan mo iwagayway na si Kristo buhay sa iyo. Sabi ng propeta, your life is your pulpit. Yung patutuo mo ay ang iyong pulpito. Amen. Yung karakter ni Kristo kailangan mo iwagayway every Sunday na hindi ka nadadaig ng mga circumstances. Amen. Sapagkat napakahalaga sa isang Kristiyano na sa araw ng Sunday, wala kang ibang iwinawagayway, wala kang ibang tinataas, kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Tuloy tayo. At yung winagayway sa panahon nila Moses, pagdating doon sa panahon ni Isaiah, ay nagbago ang sitwasyon. Amen? Kilala niyo ba si Isaiah? Si Isaiah, isang matapang na propeta. At siya ay tumayo sa salita ng Diyos at sinabi kay Haring Akab, sa loob ng 3 taon may kalahati. Hindi kailanman magkakaroon ng hamog o ulan. Amen. At itong si Isaiah, sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa Saripta. Tama ba ako? Pumunta ka doon sa batis ng Chirit. At papadalhan kita ng tinapay sa pamamagitan ng uwak. At doon kayo inom sa balon na yon. Amen. Pero dumating ang panahon, kahit si Isaiah ay wala nang mainom na tubig. Kasi natuyo sa loob ng 3 taon may kalahati, wala nang ulan, walang hamog. At ang naging resulta, sabi ng Diyos kay Isaiah, arise, tumayo ka ngayon.
Isaiah, get thee to Sarepta, which belong to Sidon, and dwell there. Sabi ng Diyos, Isaiah, mayroon akong inihandang babaeng balo. Sa dami ba naman ng babae, balo pa. Hello? Isang babaeng balo doon sa lugar na yon upang pakanin ka, to sustain thee. Pero sabi ng propeta, alam natin ang message, kapag sinabing woman, ito ay patungkol sa church. Mayroon ba akong church sa kausap? Ito ay patungkol sa believers. True believers. Pag sinabi nating widow, isang nobya na namatay na sa dati niyang pagkatao. Mayroon ba akong kausap ngayon na widow woman? Na yung old nature natin namatay na. Kaya ang woman na to ay represent ng nobya ni Kristo sa huling panahon. At mayroong propeta ang nobya ni Kristo na kinikilala sa huling panahon. Hallelujah. Verse 10, ang sabi doon, to si Elijah bumangon at pumunta doon sa Sarepta, and when he came to the gate of the city, ay nandun na yung babae na hinanda ng Diyos. Amen. Mayroon ng itinakda, mayroon ng provision ng Diyos para kay Elijah. At yung babae na to ay nakahanda ng maglingkod kasi kinumand siya ng Diyos. Tama? Kinausap siya ng Diyos. Mayroon siyang discernment. Tama? Mayroon siyang kapahayagan na ang Diyos nangusap sa kanya na siya ay gagamitin ng ating Panginoon. At ang sabi doon, behold, the widow woman was there gathering of stick. At ang sabi ng propeta sa kanyang pangangaral, yung stick represented ng cross. Hello? So yung babaeng widow na to, na naniniwala sa cross, is a true believer. Hello? Isang true believer. At dumating si Elijah, tinawag yung babae, amen? Kilala ni Elijah yung babae. Di ba kayo nagtataka? Ang daming balo sa dahon sa panahon na yon. Pero alam ni Elijah kung sino yung itinakda sa kanya. Bakit? Yung widow woman ay mayroon itong manifestasyon ng totoong Kristiyano. Nakatalikod pa lang siya, alam ni Elijah, mahaba kasi yung kanyang kasuotan. Tama? Nakatalikod siya, o kung nakatagilid man siya, nakita siya ni Elijah na mahaba yung buhok. Hello? Huwag niyo po ako hindi ko kayo pinipersonal. Ayun ay identification lamang, amen? At tinawag ito, sabi ni Elijah, I pray thee, a little water and a vessel that I may drink. Hallelujah! 3 taon kalahati na walang hamog at walang ulan, at si Elijah humihingi ng tubig. Alam niya doon sa pinanggalingan niya na wala nga siyang mainom. Tama? Wala siyang mainom, pero pagdating niya doon sa balo, ang hiningi niya ay tubig. Hello? So minsan talaga ang circumstances, ang pagsubok ng Diyos, kung ano yung last, kung anong ultimong resources, minsan ito pa yung hiningi ng Diyos. Kasi may gustong ilabas na karakter ang Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Verse 11, and as she was going to fetch, yung babae, ni single word, pumunta siya doon at sasalok. Tama ba ko? Pero hindi pa niya tapos yung kanyang unang utos. Sabi ni Elijah, bring me. Panibagong utos. Can you say amen? I pray thee a morsel of bread in thy hands. Isang tubig, humingi. Hindi pa nabibigay ang tubig, humingi ulit si Elijah ng isang subong tinapay, a morsel of bread. Hello? Tama ba ako? So, yung
siya first fruit, yung last meal, huling subong tinapay. Tama? Yung unang bigkis, yung first fruit, iwinawagayway nila sa kanilang panahon, simbolo na sila ay mananampalataya kay Kristo. At pagdating kay Elijah, yung morsel of bread, simbolo ng huling pagkain. Glory! Hello? Simbolo ng huling pagkain. Tingnan natin, sabi ng balo. Tama ba ako? Yan. Sabi ng propeta, kung yung first chef at yung last meal morsel of bread sa una at sa dulo, sabi ng propeta, what was it? Anong ibig sabihin nito? Glory! Mayroong ibig sabihin nito. Winagayway si Kristo at huling subo si Kristo. Sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, God works on both ends of the line. Kapag ang Diyos nagpasimula, siya ang tatapos. Hallelujah! Hindi mo problema kung sinimulan ka ng Diyos. Ang Diyos ang tatapos ng labanang ito. Amen. Kung ikaw tinakda, obligado ang Diyos sa iyo. Kaya sabi doon, si Elijah nagkaroon ng vision. Napupunta siya doon sa babaeng balo. Pero sa kabila noon, yung balo na inihanda sa kanya, sabi ng propeta, poorest of the poor. Oh, hallelujah! My goodness, hallelujah! Okay na sana yung kwento, pastor. Masunurin naman yung balo eh. Pero, ang babaeng ito, pinakamahirap sa kanyang panahon. Pero pinili siya ng Diyos upang maglingkod sa propeta. Amen! Ganon kumilos ang Diyos in a mysterious way. Pero ang Diyos hindi sa kumikilos na nahuhuli. Hindi sa kumikilos na advance. God working on a right time. Amen. Kahit pa siya pinakamahirap. Pero sabi doon, and she didn't even have enough meal in the barrel for her and her son to live that day. Kaya pala siya pinakamahirap. Sapagkat, ano daw? Hanggang doon na lang sila sa araw na yon mabubuhay. Amen. Hanggang doon na lang alam ng babae. Kung babasahin yung scripture, sabi doon ng babae, buhay ang Diyos, pero naghahanda na kami na matapos kumain, magdadamit na kami. Sapagkat kumakatok na sa pintuan yung kamatayan para sa amin. Amen. Yung sabi ba ng babae? Pero sabi ng propeta, when God ordains anything, walang pwedeng humadlang sa plano at kaisipan ng Diyos. When God's order anything, it's God to happen. Glory! Tama ba ako? And be there. God will meet it. Ano yon? Kaya sa ministry, sabi ng propeta, may tatlong, ano yung pastor? May tatlong palatandaan. Pag may open door, may provision. Ano yung pangatlo? Burden. Yan. Kapag mayroon yung tatlo na to, provision, open door, burden, tsaka provision, walang pwede pumigil sa gawain sa Panginoon. Amen. When God orders anything, it gots to be happen. Palapakan niyo sarili, nandito kayo. Nakita ito ng Diyos. Amen. Nakita dito ng Diyos. Walang aksidente kung ako tumatayo dito. Wala aksidente sa Panginoon. Amen? Wala ba kayo doon? Hallelujah.
Tuloy tayo. Ito na. Sabi ni Isaiah, makulit, medyo sarcastic si Elijah eh. Alam niyang nagkaroon ng tagtuyo, humingi siya ng tubig. Yung babae, kumukuha ng tubig, sabi niya, dalan mo ko ng isang subong tinapay. Kung sa atin yun, magreklamo kaagad tayo, di ba? Tama ba? Pero sabi ng propeta, not only do you have share your water, but bring me a little morsel of a bread in your hands. Hello? Ano yung morsel? Isang subong tinapay. Amen? Tingnan natin. Sabi doon, yung babalo na yon, she went in and baked that little cake and gave it to the prophet. Sabi ng scripture, ang babae na to, sumunod sa propeta ng Diyos at ipinagluto niya ng isang subong tinapay, morsel of bread. At habang nagluluto siya, sabi ng scripture, and the barrel never went empty. Glory! Nor the cruse dry until God sent rain on the earth. And went right back and back one another and another. Walang katapusang biyaya. Glory! Ano yun? Hallelujah. Sabi ng propeta, because she put God before her children. Inuna niya ang Diyos. Tama. Gusto niyo pagpalain ngayon? Gusto niyo pagpalain ng Diyos? Unahin muna natin ang Diyos before anything. She put God before her children. Diba? She put God before anything else. She taken the kingdom of God first. Sabi ng Panginoon, seek ye first. Ano yan? Tuloy nyo. And his righteousness. A kingdom in his righteousness. And all things shall be added unto us. Glory! Hallelujah! Ano ba yung malaki, Brother Danre? Ay, Brother Denny? Yung subo o yung isang buong tinapay? Mas malaki yung isang buong tinapay, mas malaki. Kasi ang hinihingi ng propeta, isang dakot lang, isang subo lang. Mas malaki yung isang buo. Mas maliit yung isang subong tinapay. Tama ko, Brother Denny? Hallelujah! Ano yun? Sabi ng Diyos, subukin niyo ako. Isang kusing hinuhulog mo sa tithes, ang babalik sa iyo. Tama, ang babalik sa iyo. When you put God first, inuna mo ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Glory, isang subo lang yung hiningi, pero sabi doon, bake another one. Ang kapital niya lang, isang subo, pagsunod, sincerity, determinasyon, faith. Pero ang kapalit, blessings. Hallelujah! Kaya yung mga nagkukuripot, sabi sa Malakay, subukin mo ako. Pag hindi ko buksan ang dorongan ng langit, pag hindi ko inalagaan ng health mo, subukin mo ako. Lahat ng diborer, lahat ng sumasalanta, kalusugan mo, trabaho mo, kapayapaan mo. Sabi ni Lord, subukan mo ako. Glory. At lahat ng bagay nito, sabi ni Panginoon, kaya niyang proteksyonan. Ito yung nangyari doon sa babae. Isang subo lang ang hiningi. Pero ang kapalit, sabi doon, hanggang dumating yung ulan. Tama. Hindi nabawasan yung lalagyan ng harina.
Kahit yung oil, hindi nawalan. Kahit nabawasan man lang. Glory to God. Ganon kumilos ang Diyos. Check our heart. Check your heart. Amen? Hallelujah. Tuloy tayo. Sabi ng propeta, Elijah had some meal. Sino yung meal na yon? That meal, hello? That meal was Christ. Hello? Yung simbolo na nangyari sa panahon ng Elijah sa pagitan ng prophet at nung church na balo, babae na yon, sabi ng propeta, simbolo ngayon, actual ngayon, realization ngayon, reality ngayon. Yung simbolo na yon, that was Christ, the meal offering. Sino yung meal na yon? Isang subong tinapay. Sabi ng propeta, iyon ay si Kristo. Hallelujah. All ground the same. Ang meal offering, sabi sa 1 King 17:11, iyon ay, sa 1 King, iyon ay si Kristo yung meal offering. Naniwala kayo doon? All ground the same. Yung texture ng arena na niluluto na maging tinapay, sabi ng propeta, all ground same. Yun ang texture. Magkakaparihas. Listen, saints. Lahat ng bumubuo ng katawan ni Kristo, ako, tayong lahat, iisa lang ang standard ng Diyos. Walang mahirap, walang mayaman, walang matanda, walang bata sa paningin ng Diyos. Lahat ng bumubuo ng katawan ni Kristo, all ground the same. Tama ba? So walang lamangan. Tama, walang lamang. Isa lang ang standard ng Diyos. Tama ko, Brother Shani? Isa lang ang standard ng Diyos. Tingnan natin. Every bore had to be the same to grind. Pinuntahan ko si Webster. Kilala niyo si Webster? Hello? Kilala niyo ba si Webster? Sabi ni Webster, yung bore, seed, bisel, envelope. Sabi ng propeta, every bore had to be the same to ground, to grind. Seed, bisel. Mayroon ba ako kausap ngayon na may mga binhi? Hallelujah! Tayo ngayon nagdadala ng binhi. Tayo ngayon yung envelope. Tayo ngayon nasa laman. Amen. Pero yung binhi is subject to grind. Kung paano si Kristo giniling. Glory! Ang nobel ni Kristo ngayon, kailangan mo dumaan sa paghihirap. Tama. Kailangan lumambot ang pride mo. Kailangan mo magpasakop sa pastor, sa church order, lahigit sa lahat sa message of the prophet. Dahil tayo ang binhi, the elected bride, tayong binhi, nasa atin si Kristo. Tama ba ako? At least nagkaintindihan tayo. Lahat ng binhi pumalakpak. At ang sabi doon, divorce. Hindi boring, ha? Boring na ba kayo ngayon? Divorce, plural. Tama? Divorce, singular. Ako at ikaw ay envelope, bisel ng binhi. Divorce representing the church. Divorce had to be set just right to grind every one of them. Lahat tayo, sabi ni Pedro, dumaan tayo sa stature of the perfect man. Tama ba ako? Lahat ng bahagi katawan ni Kristo, kailangan dumaan sa stature of the perfect man. Ano yon? Faith, add virtue. Virtue, add knowledge. Knowledge, sa likod. Lahat ba tayo may pananampalataya?
Dinagdagan na yan ng virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Ito yung sinasabi ng propeta. Lahat ng membro ng simbahan, bahagi ni Kristo. Ano daw? Just right to grind every one of them. Hindi ka pwede sumali sa katawan ni Kristo na hindi ka dumaan sa standard ng Diyos. Tama! Everywhere ako of this meal exactly the same. Ano ibig sabihin? Showing that He, sino yun? Si Kristo. Lahat ng binhi, lahat ng tinawag ng Diyos. Meron ba dito tinawag ng Diyos? Hallelujah. Noon pa man tumawag na si Kristo. Ngayon tumatawag si Kristo. Sa kasalukuyan tatawag pa rin si Kristo. Pero doon, every bore of this meal, exactly the same. Isa lang ang pamamaraan ng Diyos. Hindi pwede pa bago-bago ang salita ng Diyos. Kung paano tayo tinawag, yung mga tatawagin pa is the same standard pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos, siya noon, isa lang ang pamantayan ng Diyos. Hindi pwede magbago ang kaisipan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Next. Sabi ni, 5:30, okay lang. Sabi ng propeta, Jesus was the truth. Naniniwala kayo doon? He was the meal offering. Inulit niya, si Kristo yung ultimong subong tinapay. And this oil was the Spirit. Hello? May kapatid yung truth eh. Sabi ni Kristo, I am the way, the life, and the truth. Jesus was the truth. Sabi ng propeta, He was the meal offering. And this oil was the Spirit. Yung oil ay simbolo ng Holy Spirit. Tama? At ang sabi ng propeta, and the Spirit mix. Pag sinabi natin mix, ano yun? Naghalo. With the truth has to bring something. Intindihan niyo po ba yan? Hallelujah! Tanong, Brad, paano maghahalo yung truth at saka yung oil? Lahat sila parehas intangible. That is carnal. Pero sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:10, and the Word become made flesh. Mayroon ng katawan si Kristo. Tama, truth. Si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya, He was the truth. Tama. The Word made flesh. Sabi sa Colossians 2:9, ano? And all Godhead bodily dwelleth in Him. Si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao, nandun sa Kanya yung spirit ni Elijah, spirit ni Elohim. Tama ba ko? Tama ba ko? Pag nasa inyo yung spirit ng Diyos, nandun kay Kristo yung espiritu ni Jehovah. Iyan sabi ng Scripture. Tama. Sabi ng propeta, yung espiritu ni Elijah, sabi doon, ni Elohim, and Colossians 2:9, ano sabi? In Him, kay Kristo, dwelleth the fullness of God bodily. Nasaan si Elohim? Nandun kay Kristo. Nasa laman. Tama ko? Mix has got to bring something. Glory. Magkakaroon ng transformation. Yung Diyos na Espiritu nahayag sa laman. Woo! Nahayag sa laman. Isang Diyos na nagutom. It got to bring something. Isang Diyos may lika, nagutom. Naghanap ng bunga ng igos. Tama ba ako? It got to something. Ang Diyos, naghanap, nagutom, nauhaw. Nauhaw ang Diyos.
Umiyak ang Diyos. It has to bring something. Ano yon? Si Elohim na hayag in humanity. Yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Naghugas ng paa. Glory! Hindi nahiya ang Diyos sapagkat gusto niya tayo ibalik sa Kanya. Kung tayo mahihiya, tayo maghugas ng paa. Pero ang Diyos, nung nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos, gusto niya abutin, ako, kayong lahat. Hindi siya nahiya, na sinasampal, hindi siya natakot ipako sa cross. It has to bring something. Yung Diyos na may likha sa akin at sa iyo, Pastor, naghugas ng paa. Hallelujah! Sa Old Testament, kapag naghugas ka ng paa, ikaw yung pinakamababang servant. At ginawa yun ng Diyos. Nagpakumbaba siya para sa akin at para sa iyo. At nung magpakumbaba siya, it makes another cake. Woo! It makes another cake. Kaya yung tumayo siya, I am the bread of life. Woo! I am the living bread, sabi ni Kristo. Hindi lang siya naging living bread sa kanyang panahon. Sabi sa Revelation 13:8, He was slain before the foundation of the world. Sabi sa Hebrew 9:26, pinahirapan na siya before the foundation of the world. Yun ang Diyos natin na pinagsisilbihan sa hapong ito. It makes something. It makes a cake. Pagkain muli. If anyone eat that bread, he shall live forever. Kinain nyo na ba yung katawan ni Kristo? Spiritual. And the bread that I will give is my flesh. Ito yung panibagong version ngayon. Sabi doon ni Apostol Pablo, your body. Now, ano daw? Ye are the body of Christ, and member and particulars. Mayroon tayo na ngayon ng katawan ni Kristo. Naniwala ba kayo doon? Tayo ngayon ng katawan ni Kristo. Lumipas na yung sinabi niya. Tayo na ngayon ng katawan ni Kristo. At mayroong tayong gampanin, members and particulars. Iba yung gampanin ko. Iba yung gampanin nyo. Magkakaiba tayo ng gampanin sa Diyos. Tama? Pero nakakabuo ang Diyos ng isang struktura, isang simbahang espiritual. Amen! God is God of all variety. Hindi tayo magkakaparehas. Hello? Hindi tayo magkakaparehas. Ang gampanin ko, iba sa gampanin ni Brother Denny. Ang gampanin ni Brother Denny, iba sa gampanin ni Brother Chris. But kapag nagsama-sama ang katawan, sabi ng propeta, blameless yung katawan na yun. Amen? Tuloy tayo. Sabi doon, naniniwala ba kayo sa mensahe? Sabi ng propeta, it's the message going forth first. Kailangan daw mauna muna yung mensahe sa yung panahon. Hello? It's the message going forth first. Sino yung message? The living bread of life. Sino yung living bread? Si Kristo. Kapag kinain mo si Kristo, bringing forth the bride. Ang hindi kumakain ng salita ni Kristo, hindi sa kabilang sa katawan ni Kristo. Hello? Ang the living bread of life, si Kristo, yung iwinagayway, naging morsel of bread, bringing forth the bride. Sabi ng propeta, 3 bagay ang kailangan niya malaman. Glory! Gusto mo maging nobya, kailangan mo malaman ano yung shout, ano yung voice, ano yung trumpet. Sabi doon, 3 things happen. A shout, ano yung shout?
Ano yung shout? Ito ay mensahe sa pamamagitan ng propeta. Pagtawag ng nobya, gumamit siya ng propeta. Can we say amen? Ano yung shout? Isang message, isang message na mayroong voice of resurrection. Mayroon tayong kakayahan, baguhin ang ating sarili. Tama ba ko? May voice of resurrection kapag kumakain ka ng katawan ni Kristo, hindi literal na Kristo, hindi literal na katawan. Message of the hour, bringing forth the bride. Gusto niyo ba maging nobya si Kristo? Gusto niyo ba maging nobya ni Kristo? Going forth the message. Kailangan yung message na to aralin ng bawat isa. Ano yung trumpet? Shout, mensahe sa ating panahon sa pamagitan ng propeta na walang ibang sinisigaw, the morsel of bread, si Kristo. Isang voice na ibig sabihin, voice of resurrection. Mayroon tayong kapasidad na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagrinig natin ng boses, the thunder. Amen! Hallelujah! A trumpet, sabi ng propeta, it is calling of the bride to the feast. Nagpipiesta tayo ng salita ng Diyos ngayon. Mayroon ba nagpipiesta ngayon ng salita ng Diyos? Alam niyo yung shout? Hello, alam niyo yung shout? The message sa pamamagitan ng prophet, si Kristo. Voice of resurrection. Ano yung trumpet? Calling the bride to the feast. Nagpipiesta ba kayo sa salita ng Diyos tuwing Sunday? Tuwing Wednesday? Ito yung trumpet sa iyong panahon. The Laodicean age is the harvest time. Naniwala ba kayo na ang Laodicean age is the harvest time? Sino yung i-harvest? The last fruit of the harvest. Ako, ikaw, ang babalikan ng Panginoon sa isang araw na ito. Pagtunog ng trumpeta. Amen. And garnering the wheat for the Lord. Iniipon tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hallelujah! Sa pangaral sa likod ng pulpito. Amen. Nagkakaroon tayo ng inspirasyon, nagkakaroon tayong kagalakan, katuwaan, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili. Kahit anong circumstances, masaya tayo sapagkat nagpipista tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! Has to happen before Jesus appears. Amen? So, paano yung nobya? The message going forth. Lahat tayo obligado pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Hindi pwedeng alam mo lang shout. Hello? Hindi pwedeng alam mo lang voice. 3 things happen before Jesus appears. Kailangan kilala mo ang propeta. Kailangan mo, alam mo ibig sabihin ng voice. At alam mo yung trumpet. Jesus does all 3 of them when He ascending. Nung si Kristo bumaba, lahat ito ay nag-transpired sa kanyang ministry. Glory! Hallelujah! Sa panahon ito, amen, meron pa ba tayong tanong about shout, about voice, about the trumpet? Sana, bago mahuling lahat ng ito ay wala nang question sa atin. Amen? Sapagat, ito yung huling panahon, ito yung pagtitipon ng lahat ng binhi, the wheat for the Lord. Mayroon ba ditong binhi? Amen. The bride are the last fruit of the harvest. Sa pagbalik niya dito, wala siyang pakialam doon sa unbeliever, kundi ang kanyang babalikan, yung totoong may binhi, yung huling last fruit of the harvest sa panahon ito. Tayong lahat ay tumayo. At ngayong hapon na to, kayo ay darako sa isang communion. Pahapyaw lang, sabi ng propeta, communion is not the bread. Hindi yung tinapay na yan. Not the wine. The communion is talking back and forth to God. Communication sa Diyos.
Gusto nyo bang magpag-usap ngayon sa Diyos? This is a symbol that we take, that we believe in His death. Naniwala ba kayo? Broken body, His burial, and resurrection. We believe in this presence of the Holy Ghost. Si Pastor na yan magkakamada. And we believe that He has given us. Meron ba tayong eternal life? We cannot die. We have passed from death to life. And someday, when we separate from one another, we'll rise again. Palakpan ng Panginoon, we'll rise again. With each other joined together with Christ Jesus as a body. To God be all the glory. Binasa ko lang, Pastor. At alam ko, yung portion na to ay para sa ating Pastor. Awit tayo sa Panginoon. Have a blessed communion day. Amen. Awit tayo sa Panginoon. Gusto ko awitan yon. When I look into your holiness. Thank you, Lord. Nakarating ba ako sa inyo? Tayo ngayon yung last fruit of the harvest na winawagayway natin ang mga sarili sa ating Panginoon. Amen? Susunod na lang ako sa inyo. To your holiness, When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows and the light of you. When I found the joy of reaching your heart, glory. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows and the light of you. Hallelujah! Glory! I worship you. Hallelujah! Oh, I worship you. Hallelujah! The reason I live is to worship you. Ito lang yung focus natin ngayon. I worship you. Thank you, Lord. Worship you. The reason I live. Thank you, Lord, sa buhay na ito. Is to worship you. And I look into your holiness. I gaze into your loveliness. Thank you, Lord. When all things that surround become shadows in the light of you. And I found the joy of reaching your heart.
the will becomes enthroned in your love. When The things that surround become shadow. Hallelujah! Glory! Praise to the name of the Lord! Woo! I worship you. I worship you. The reason I live. Thank you, Lord, for this life. is to worship you and only Father Aaron, please. I worship you. Pastor, please. Oh, I worship you. The reason I live is Hallelujah. Let's sing it once again. We worship the Lord. We worship our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I worship you. And I worship Lord Jesus. the reason I live is to worship you and only you. And I worship you. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. We worship you, Father. It's a fulfilled day to worship our Father and our God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed word that we have heard. Salamat sa ating Panginoon. Salamat, Pastor Tony, for ministering the word. And as we prepare ourselves to this ordinance na iniwan ng ating Panginoon, sabi ng message, there are 3 ordinances that God left us. One is water baptism. Second is communion. Third is feet washing. Communion and feet washing na hindi natin dapat pasukin ng ganun-ganun na lang. And as St. Paul have said that we must examine ourselves. Hindi ito katulad sa dati nating pananampalatayang ngumanga ka lang linggo-linggo at wala kang alam kung bakit mo ito ginagawa. But now, all mysteries are revealed according to the prophecy. At salamat, nandito tayong lahat. This is just a feast, the Father inviting us na matutuwa siyang nakikita niya ang lahat niyang mga anak. Kaya salamat sa ating Panginoon, no? Deacons, may I ask your help? Pwede niyong ilapit dito yung table sa kanan ko. And, yeah, hindi aksidente na ito ang ating narinig. Sabi nga, the last fruits for the last meal. No? Kaya,
makikita rin natin sa history, bago ang Panginoon ay pinako, tinawag din nila itong Last Supper. The last of the last. At narito tayo sa huling panahon. We appreciate din ang presence ng mga taga San Juan at Lipa. Nandito rin sila. At kahit malayo din, they have tried their best to be with us as a family. No, mga kapatid, I hope you understand this. Hindi ito biro dahil ginagawa lang natin ito twice a year. Others can do it quarterly, others can do it. Pwede mo rin itong gawin every week kung gusto mo, but this is just an ordinance na iniwan ng ating Panginoon for us to remember Him in His sufferings. Marami nagsasabi, yung pagsamba raw sa Diyos-Diyosan ay alaala lang. That is not the right way to remember Him. The right way to remember Him is through communion and feet washing. No? Ever since, hanggang ngayon, we have the bread and wine here as a symbol. These are symbols, the bread and the wine. Saan sa Bible natin nakita ang unang bread and wine encounter? Not in Exodus, not even 2,000 years ago. Genesis pa lang nandun na yan. Abraham meeting Melchizedek with the bread and wine. And that is communion. And who is Melchizedek? Not an ordinary person. Si Abraham ang pinanggalingan ng mga patriarchs. Si Abraham, anak niya si Isaac. Si Isaac, anak niya si Jacob. Si Jacob, may 12 siyang anak na naging patriarchs ng Israel. Doon ang galing ang Israel. Then Jacob became an Israel. Doon nagsimula. That even bago ang Exodus na i-observe nila yan, and the last night, bago sila lumabas, Joseph as the last patriarch ng Genesis chapter 50. Joseph is a perfect type ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? Perfect. Moses is a type, but Joseph is a perfect type. Bread and wine pa rin. Have you recalled, mga kapatid? Si Joseph, perfect type siya ng ating Panginoong Kristo Jesus. Wala siyang kasalanan. Wala kahit isa. Pero binenta siya ng mga kapatid niya. And yet, the gift is, hindi ito nawala. Kahit saan pumunta si Joseph, even in persecution, dinidisplay niya si Kristo sa buhay niya. Because in the future, merong isang Kristo na ibibenta rin siya ng mga kapatid niya. Amen? Yeah. Pero walang kasalanan si Joseph. That's why ang ating Panginoong Kristo Jesus din, wala siyang kasalanan. Binenta siya, napunta siya sa bahay ni Paraon. Dahil kay Joseph, yumaman si Paraon. Because God is with him. At nagustuhan siya ng asawa ni Paraon. Ni Potiphar, the captain. At sinet up si Joseph, alam natin yan. No? Yung damit ni Joseph na binigay ng tatay niya, yun ang ginamit ng mga kapatid niya. Patay na si Joseph. The same thing, nung nandun siya na gusto siyang halayin ng asawa ni Potiphar, damit pa rin niya ang ginamit. Eto, gusto niya akong halayin. Napakaganda ng damit ni Joseph. Laging pinag-iinitan. Nakulong siya na walang kasalanan. And that is somehow Christ's death. Pinatay siya at inilibing ng walang kasalanan. But Joseph is displaying something here. Hindi niyo ba alam sa kulungan merong symbol ng communion? Do you believe that? No? Nagalit ang Paraon sa dalawa niyang officer. The chief baker and the chief butler. Anong ginagawa ng baker? Bread. Ano ang ginagawa ng butler? Wine. That even doon sa kulungan,
itong gagawin natin ay may magandang basihan. And Joseph is there. Oh my God. The Bible is perfect. Pinagsilbihan ni Joseph yung dalawang officer na yun. Mga officer yan eh. Paraon eh. No? At isang araw, malungkot silang dalawa. Before we enter, so that we can have a pure understanding kung anong gagawin natin. That even in Genesis, sa huling chapter ng Genesis, mga kapatid, it was Joseph na nandun sa kulungan, still a symbol of communion. The baker, bread. The butler, wine bearer. Ba't kayo malungkot, mga boss? Meron kami mga panaginip. Di namin maintindihan. That's Genesis 14, hindi ko na babasahin. Pero alam niyo naman yung kwento kung paborito niyo si Joseph. Ano yung mga panaginip? Nauna yung butler. May 3 vine na lumabas, branches. No? Tapos, pinrest ko yung bunga nun, yung grapes, kasi ako yung butler. Pinrest ko at ibinigay ko kay Paraon. Ano sinabi ni Joseph? Those 3 branches were 3 days. After 3 days, babalik ka kay Paraon. Pagsisilbihan mo ulit siya ng alak, lalaya ka. Amen! Thank God. Sabi pa ni Joseph, pag nandun ka na, huwag mo kalimutan na, wala akong kasalanan. Pakibulong lang kay Paraon, wala akong kasalanan, nandito ako. Sabi nung baker, ang ganda ng interpretasyon, siguro sa akin maganda rin. Ano may panaginip mo, boss? No, may 3 basket ako sa ulo, yung pinakataas, kinain ng ibon. Nahulog lahat. Siguro, sabi ni Joseph, pahirap interpret nito. Yung baker, yung bread, di ba? Yeah. The 3 baskets were 3 days as well. After 3 days, you will be hung and put to death. Baker. Ano sinabi ng ating Panginoon? The bread symbolizes His body. The wine symbolizes His blood. Amen! Kailangan mamatay yung katawan para lumaya yung dugo. Hallelujah! Kailangan mamatay yung baker para lumaya yung butler. Oh my God. Still in Genesis, yung gagawin natin ngayon ay nandun pa rin. Kailangan ipako si Lord sa krus, madurog yung katawan para yung dugo lumaya. Lumaya ang dugo. It is finished. After that, the resurrection of Joseph, hallelujah. After that, bread and wine, nag-resurrect si Joseph. In power and glory. A perfect type ng ating Panginoon. We still have the bread and wine. Yeah. No? Salamat, Pastor Tony. Seeking first the kingdom of God and His righteousness is a basic thing. Salamat, nandito tayong lahat. Inunan natin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Pagdating ng Exodus, mga kapatid, bago sila umalis yung 10th plague, yung blood, tsaka yung unleavened bread, communion pa rin. Bago ipako ang ating Panginoon, kumuha sila ng isang lugar, bread and wine, communion pa rin. At ginawa yan ng mga believers sa Book of Acts at ginagawa yan ng mga believers hanggang ngayon in remembrance of me. Thank God. Have we examined ourselves? Yeah? Kami hanggang alas 2 ng madaling araw kanina nagtrabaho ang mga nandito para maging maayos ang lahat. Dahil if you will partake this communion unworthily, you are receiving judgment of yourselves. Maayos bang relasyon nyo sa ating Panginoon? Yeah. Maayos bang relasyon nyo sa mga ministro nyo?
Maayos bang relasyon mo sa kapatid mo? O pagharap mo yung kapatid mo, ganito ka, pag nakatalikod, you're stabbing at the back. Alam niyo mga kapatid, pagka sinisira mo yung kapatid mo at the back, pinapatay mo siya. You are guilty of murder. And you are not worthy to take communion. Yan ang ginagawa bago mag-communion. No? Kung sa palagay mo may na-offend ka at na-offend ka rin, you talk. No? Kahit mababaw lang yan. Remember mga kapatid, no? This is the body. Can I have the bread, please? At isa, napagandang mensahe natin narinig. God bless po ba, Pastor Tony, sa inyong mensahe, even sa ating successful na communion service. Mga kapatid, our God is with us, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayon po, idadako na tayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Awitin natin yung Seek ye first the kingdom. Tulad ng narinig natin kanina, pag inuna natin ang ating Panginoon, even sa kahit ano pang gawin natin sa mundo ito, mga kapatid, lahat yan ay i-add na lang ng ating Panginoon sa buhay natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. For our closing prayer, tawagin po si Brother Mike Hilo for the closing prayer. Amen. Praise God. Before we pray, with permission po ni Brother Nats, as we always do, it is a burden in my heart. Though hindi naman po ako na yung associate pastor of this church and being the head pa rin po ng deacons, kasama po si Brother Nats and si Brother Gilbert. It is a great opportunity po para ipag-pray din po natin ang ating pastor na sa kalagitnaan na po tayo ng taon and we never know
mga mangyayari pa in the future. So, we love our dear pastor na nakikita naman natin ang mga labor niya. So, siya at ang kanyang family, pinagpe-pray naman natin palagi kapag may ganitong pagkakataon. At tama-tama nandito rin po yung mga fellow pastor niya po, si Pastor Tony and Pastor Robert. So, siguro before we close our prayer, with your permission, ipag-pray po natin ang ating pastor. At next week, magbe-birthday din po siya. Patuloy siyang bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. So, Pastor, okay lang po. Pati po yung family niyo po, pag-pray na rin po natin. At salamat kay Lord sa biyaya niya. Napakaganda rin ng mga salita ng Panginoon na narinig natin. Coming from Pastor Tony and sa ating pastor. So, tawagin ko rin po siguro si Pastor Tony, si Pastor Robert po. Apo, sige po. And being part of this family of God sa iglesyang ito at si Associate, para po patong po natin yung kamay. Brother Gilbert, and we are all big family here. Kung saan man makarating si Pastor, para na rin tayo nakarating doon at extend ng Panginoon ang mga pagpapala. Si Pastor Tony, being part na rin ng family, at si Pastor Robert, salamat kay Lord. So, we will raise our hands and we will pray to the Lord sa gabing ito. Napakabuti niya sa atin for this life na patuloy nating taglay in this journey. Dear Lord God, aming Panginoon, aming Ama, in behalf po ng mga pastor na narito ngayon at nakapatong din po ang kamay sa aming buting pastor, Pastor Junis Guerra and his whole family, Lord, at ang aking mga co-deacons and our associate pastor and the whole church na nakataas ang kamay. We approach you with humility and divine reverence, Lord, as we all pray for our dear pastor and his family, Lord. Alam po namin na siya po ang itinalaga mo po sa iglesyang ito and being part of this family, Lord. We always pray for him, Lord. Nasa kalagitnaan na po kami ng taon. We never know ano mangyayari pa sa mga darating na araw, Lord. Ikaw po ang patuloy na bless sa aming pastor. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan. Sa mga panahong malayo po siya sa amin at sa kanyang pamilya, ingatan mo po siya palagi, Lord. Ilayo sa anumang disgrasya at kapahamakan. Lagi po makauwi ng ligtas at maayos ang kalagayan sa kanyang kalusugan, Lord. Ikaw po ang magpanatili nito. Kung may pagkakataong magkaroon siya ng karamdaman, Lord, ikaw po ang magbigay ng kagalingan. Salamat po, Lord. Nagpapasalamat kami sa buhay niya at sa darating pong kaarawan din niya, ikaw pa rin po ang patuloy na magpala, Lord. Sa iyo lang namin lagi pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Lord. Siya po at ang kanyang buong pamilya, pagpalain mo po, Lord. Ingatan palagi kung may mga persecutions, may mga accusations, alam ko pong may mga kahinaan din po sila. But Lord, ikaw po ang tinitingnan namin sa buhay nila, Lord God, na nakikita namin ng pagkilos mo po, pagpalain mo po siya, ang kanyang sister wife, Sister Ann, Panginoon, si Sister Zoe din, at Sister Mia, Lord. May you bless his whole family, Lord God. Naniniwala lang kami palagi, Lord, na ikaw po ang patuloy na nag-iingat. And being part of this family, isa po kami, Panginoon, kung ano man po ang mapagdaanan din ng aming pastor at ng kanyang pamilya. At ganun din po sila sa amin, sa mga panahong may pinagdadaanan din po ang bawat bahagi ng iglesia. We pray for one another, Lord God. May you bless our dear Pastor Moore. Saan man mo po siya dalhin, Lord, pagpalain mo po palagi at maging blessing lang po, Panginoon. Salamat po, Lord God, at kung ano man ang mga pagkukulang, Lord, ikaw na po ang magpuno at magpatawad. Maraming salamat, Lord, and we are so blessed sa gabing ito na naganap namin ng gampanin na pinagkatiwala mo sa amin. At salamat din po sa gift na pinagkaloob mo po sa aming pastor. Ikaw po ang patuloy pang mag-bless sa kanya ng wisdom, Lord, at kapahayagan sa pag-iingat po ng bawat kaluluwang pinagkatiwala mo po sa kanya. We love him, Lord, and we love his family, and we love one another, Lord God. So we give all the glory to you, Lord God, and hindi po kami nagtataas ng tao. Ikaw po ang tinataas namin, Lord, at niluluwalhati ka namin. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo at pangangalaga sa buong iglesyang ito ng Token Life Ministry, Lord. You bless our dear pastor, Pastor Junis Guerra. Salamat din po sa presensya ng lahat po ng mga pastor at mga manggagawang naririto po sa gabing ito. Salamat po sa iyo lahat. Nang papurit pa salamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.
God bless po. Thank you. God bless po mga pastor. Early birthday gift. So let's pray na po at para sa ating closing prayer, and we thank God sa gabing ito sa kabutihan niya sa atin. Everyone of us, alam ko pong pinagpala ng ating Panginoon. Let us pray. Dear Lord God, maraming salamat po sa mapayapang gawaing pinagkaloob mo sa amin. Naging maayos po ang lahat. Kung may mga bagay po na kailangan pang iayos, Lord, naniniwala kami na ang iyong banal na Espiritu pa rin po ang magsasaayos ng lahat ng ito, Lord God. Nagpapasalamat kami for a blessed night. Salamat, Lord, napakainan po ng mensaheng aming narinig. Lord God, sa ginamit mo po sa gabing ito po upang maghayag ng iyong salita sa aming kapatid, Pastor Tony Badong, Lord, at ang mensaheng inihatid mo po, nagpapasalamat kami tunay na ikaw po, Panginoon, ang buhay na dapat may pamuhay namin, Lord God. And we are so thankful, Lord God, na hindi ka po nagbabago, Lord God. Hanggang ngayon, Panginoon, patuloy ka pa rin nagmamalasakit sa iyong mga anak, Lord. Salamat, aming Ama. I-bless mo po ang aming kapatid, Pastor Tony, being partner rin po ng iglesyang ito. Pagkulain mo po siya, sampu ng kanyang may bahay, si Sergio, Lord, at ang kanyang buong pamilya, kanyang mga anak, maging ang iglesia sa dako po ng Naga na iniwan po niya ngayon at pinagkatiwala po sa mga kapatiran doon. Ikaw na po ang mag-bless sa buong iglesia doon. Naniniwala kami, Lord, na sa pag-agaw, Lord, ang bawat mystical body, bahagi, Lord, ay makikita-kita rin po sa iyong presensya, Panginoon. Kaya ikaw po ang patuloy na mag-bless sa aming kapatid, Pastor Tony Badong. Maging sa nakapiling din po namin ngayon na Pastor Robert Wong, Lord, sampu na kanyang may bahay. Ikaw na po mag-bless sa kanyang buong sambahayan at maging sa iglesia rin po na iniwan niya doon sa dako ng Tugigaraw, Lord. Bless him more, Lord God. At ingatan mo lang po palagi sa kanyang paglalakbay. Hindi po malapit ang kanyang binyahe, Lord. Ingatan mo po hanggang sa makabalik po. Ilayo mo po sa anumang disgrasya at kapahamakan. Salamat po muli, aming Ama, sa kabuuan po ng gawain. You have blessed us, Lord, sa nag-MC din po at nag-song lead, aming kapatid, Brother Aaron, Lord, sa kanyang kabataan ay nagamit mo po siya, maging sa paghayag ng iyong salita. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanya. Sampu po ng kanyang buong pamilya, Lord God. Sa panahon, Lord, na lumagay na rin po sila ng kanyang sariling, makabuo na po siya ng kanyang sariling pamilya, Lord. Ikaw na rin po ang magpala at mag-ingat palagi. We are so blessed that this church is growing, Lord. Bagamat may mga challenges kami, marami na pong napagdaanan ng iglesia. So, but still, ikaw po ang patuloy na nag-iingat sa amin. Bless him more, Lord. At sa lahat po ng bahagi ng iglesyang ito, ikaw po ang patuloy na magpala sa music team, Lord, sa multimedia team, maging sa aming mga director sa iglesyang ito. Brother Nats, being the admin and associate pastor of this church. Brother Stephen, Brother Gilbert, and the trustees, and bawat may gampanin, Lord, bawat bahagi, Lord, hanggang sa pinakamaliit, Lord, ikaw na po ang magpala sa iglesyang ito. Naniniwala kami na ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ang patuloy na nagbubuklod-buklod sa amin, Lord God, kaya patuloy kaming nakakapanatili sa kabila po ng mga circumstances na aming napagdadaanan. Bless every heart, Lord, every father at mother at mga kabataan sa iglesyang ito. Nagpapasalamat kami truly, Lord, na alam naming palapit na ng palapit ang araw ng iyong pagbabalik, kaya ikaw po ang magdadala sa amin sa mga kasakdalan, Lord, at magsasaayos ng lahat ng kailangan pong maisaayos. Sa iyo lamang namin lagi, Lord, pinasasalamatan ng lahat. Thank you din po sa mga tithes and offering, church building fund, mission fund na nadala po dito sa harapan. Ikaw po ang nagbigay ng mga pagpapalang ito sa aming mga kamay at binabalik lang po namin ito, Lord God. At ikaw po ang patuloy na mag-provide, Lord God. Kung may mga pagkukulang kami, forgive us, Lord. Nawa, Lord, ikaw lang po ang palaging mauna sa aming mga buhay, Lord. At ang iyong kaharian ay patuloy naming pagsikapang masumpungan, Lord God. Salamat, Lord. And may we love one another in your name, Lord. At patuloy pong managana ang biyaya mo at awa sa bawat isa sa amin. Sa aming pagtatapos, pag-ingatan mo po kami. Salamat po na nakabahagi kami sa communion and sweet washing, Lord God. It is you
na naroon na maging sa Genesis pa lang narinig namin at nakita namin ang mga salita mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami for this example and shadow na ang aming ginagawa ngayon ay hindi po walang basihan. Salamat, Lord, for your presence at sa aming paghiwa-hiwalay. Pag-ingatan mo rin po kami palagi. Ilayo sa anumang disgrasya at kapamakan. At sa iyo namin lagi, Lord, pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Lord. Sa iyo mauwi lahat ng papuri at pasalamat, Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Dahil lang mga musikero, stop muna. Hindi kasi tayo nagkaroon ng picture lahat ng family camp. Bago tayo magkamayan, dito lahat sa harap, please. Ha? Oo. Dito muna mga musikero.